Anak ng kilalang pamilya si Stella, kaya talagang sosyal ang datingan nito. Sa kilalang universidad nito nag-aaral. Stella, nandito ka na pala. Kanina pa kami naghihintay. Oh, I'm sorry, I'm late. Wala pa kasi yung driver kanina kaya hindi pa ako makaalis. Naku friend, dapat nga nag-a-apply ka na ng license para ikaw na lang yung mag-drive sa sasakyan mo. Yes naman, mag-a-apply na ako. And 20 years old na rin naman ako. So let's go, baka malit pa tayo sa klase. Kagad namang pumasok sa kanilang kwarto ang tropa. After class nga, nakasanayan na nilang mag-hangout, kung minsan bigla ang swimming, and minsan naman, nagtatry sila ng mga bagong restaurant na masasarap ang pagkain. Marami na ang mga lalaking nagtangkang magpakilala at nanligaw kay Estela. Girl, type ka ata ng server oh, kanina pa nakatingin sa'yo. Ani Vicky. Ay naku, di ko siya type. Alam mo naman ang standards ko, girl. Sagot naman ni Stella. Sabay silang nagtawanan at umalis ng coffee shop. Pagka-uwi ng dalagang si Stella, naabutan na naman niya ang mommy at daddy niya na nag-aaway. Ano na naman po ba to? Palagi nilang pag-uwi ko. Lagi kayong ganito. Mom? Dad? Sigaw naman ni Stella. Anak, I'm sorry. Hindi lang kami pinagkakaunawaan ng mami mo. Kumain ka na ba? Tanong naman ng daddy niya. Wala na po akong gana. Sagot nito, sabay lakad papuntang kwarto niya. Habang naiwan naman sa baba ang kanyang mga magulang. Kita mo na, pati anak mo, nadadamay na sa pag-aaway natin. Bakit hindi mo ba matigil-tigilan yung pagsusugal mo? Baka sa susunod niyan, bahay na natin ang nakasangla. Galit na sigaw ng mami ni Stella. Panira ka kasi ng mga diskarte ko. Akala mo kasi, laging natatalo. Kakaisip mo yan, ayan, talagang natatalo. Sagot naman ng kanyang daddy. Kung inaasikaso mo na lang ang mga negosyo, at hindi mo inahaluan ng sugal, baka mas lumago pa ang pera natin. Sagot ng mami ni Stella. Hay nako, ewan ko sa'yo, makaalis na nga. Sagot naman ng daddy niya. Kaagad namang kinatok ng mami nito si Stella. Anak, tara na kumain, sabayan mo ako. Kumakatok, sabay sabi nito. Wala po akong gana, ma. Saka, nag-coffee naman po ako kanina. Anak, pasensya ka na kanina. Nadatnan mo na naman kami ng daddy mo na nag-aaway. Ano po bang bago, mami? Wala naman eh. Di lang ako masanay-sanay sa mga nangyayari. Hindi na pinilit nito na kumain pa si Stella dahil alam niya ang ugali ng anak niya. Kinabukasan naman, ay maagang umalis ng bahay si Stella dahil kikitain niya ang kaibigan niya sa isang sikat na restaurant. Nakatanggap din siya ng tawag sa mga ito. Stella, change time tayo. Mamaya na lang tayong lunch magkita sa bagong restaurant. Ha? Bakit? Nakabihis na ako ng maaga eh. Sila mami, di pa umaalis. Baka tanongin na naman ako saan pupunta weekend. Wala naman tayong pasok. Sige. Gawin mo ng paraan yan Message mo ko. Okay, girl. Lumabas na muna ng bahay si Stella para maglakad-lakad. Nang dumaan ang isang grupo ng kalalakihan sa harapan niya. Hi miss, anong pangalan mo? Ha? Tigilan niyo nga ako. Wala akong oras sa mga tambay na tulad niyo. Masungit na sagot naman ni Stella. Aba pare, sungit naman ang babaeng yan. Akala mo naman napakaganda talaga. Di ka na nga, tayo makapagkilala dyan. Kaagad namang nag-aalisan ang mga ito palayo. Mga panira ng araw ko. Saad niya sa kanyang sarili. Ihikan pagdating sa lalaki si Stella, kaya palaging ganun ang nangyayari kapag alam niyang tambay o di kaya itsurang mahirap ang mga lalaking lumalapit sa kanya. Pumasok naman sa bahay pagkatapos si Stella at saka nag-cellphone sa kanyang kwarto. Lumipas ang ilang oras at paalis na rin si Stella. Mami, alis na po ako. Okay anak, take care. Nakarating naman kaagad si Stella at Vicky sa restaurant na kanilang dinayo. Napag-alaman nilang kaka-open lang noon at gusto nilang tikman ang mga pagkain dito. Excited na ako. Sabi sa social media, masarap daw dito at affordable. Oh, that's good.
Lumapit ang isang waiter sa kanila. Maputi at chinito ang waiter at talagang gwapo. Good morning ma'am, ito po ang menu. Kinuha naman kaagad ni Stella ang menu, saka tumingin ng pagkain doon. Girl, anong sayo? Sa akin, I wanna try yung macaroni salad at isang blueberry cheesecake. Ani Stella. Sa akin naman yung seafood na best seller. Okay ma'am, sagot ng waiter. Grabe ang pogi ng waiter na yun. Pogi nga, mukhang wala namang pera. Tingnan mo nga, waiter lang ang trabaho. Grabe ka naman, Stella. Cute nga siya eh. He's not my type. Mas okay yung financially stable. Kaagad namang dumating ang mga pagkain na in-order nila nang biglang magpakilala ang waiter kay Stella. Hi ma'am, I'm Jared. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Sagot nito. Aha? Para saan? Ganito ba sa restaurant na to, hindi ang pangalan? Umamaya pa ni Stella sa binata. Girl, tama na. Pagpipigil naman ni Vicky. Ma'am, I just wanna know your name. Napansin ko kasi kaagad yung ganda mo, pero hindi ko akalain na masungit ka. Sagot ni Jared. Oo, dahil hindi ako nakikipagkilala sa mga hindi ko ka-level. You're not my standard. Sagot pa ni Stella. Mata pobre ka rin pala. Di bali na lang, miss. Sagot naman ni Jared. Kaagad na umalis si Jared sa lamesa ng dalawang dalaga at saka pumasok sa opisina niya. Girl, grabe naman yung ginawa mong pamamaya dun sa boy. Sagot ni Vicky. Diyan mo nga para tumigil agad. Mamaya niyan, mag-stalker ko pa yan. Ani Stella. Pinalaki si Stella ng kanyang mami na laging sinasabi na humanap ng lalaking financially stable dahil mahirap lang ang babag sa kanya. Kahit gano'n na lamang kung mamili at magsalita ito. In fairness, masarap ang food nila dito. Oo nga, eto tikman mo yung seafood nila. Ang sarap. Aba, nga ang sarap ah. Mukhang mapapadalas tayo dito ah. Okay lang, malapit lang din naman sa school kaya caring-caring. Sagot ni Vicky. Pagkatapos silang kumain, ay dumiretso naman sila sa mall upang mag-shopping ng mga bagong dress at bag nang makita ulit nila ang lalaking waiter kanina. Nagulat sila dahil mukhang boss ang itsura nito ngayon at bumibili ito ng bag. Stella, tara pasok tayo dun sa bilihan ng bag. Curious ako sa lalaking waiter na yan. Okay, sige tara. Pagpasok nila, narinig nilang nagbabayad nito. Sir, 250,000 po lahat. Sabi ng cashier. Okay, tumatanggap naman kayo ng credit card, di ba? Wala kasi akong cash na dala eh. Yes sir, we accept card payment. Kaagad na sinwipe ng cashier at gulat na gulat sila Vicky at Stella. Totoo? Waiter yun ah. Paano makakabili ng pag dito? Tanong ni Stella. Ewan ko din. Well, good for him dahil afford niya yan. Oh well, yes, totoo naman. Sagot ni Vicky. Namili na rin sila ng mga bag at bagong damit at inabot na nga sila ng hapon sa pamimili. O paano girl, andyan na yung driver ko. Sabay ka ba? Tanong ni Vicky. Hindi na girl, iba naman yung way ko eh. Magta-taxi na lang ako. Ani Stella. Okay, ingat girl. Sabay beso at yakap. Nasa entrance naman si Stella habang naghahantay ng taxi nang makita niyang dumaan ang isang magarang sasakyan at driver nito si Jared na lalo niyang ikinagulat. Maya-maya pa ay dumating naman ang isang taxi at agad na nakauwi sa bahay nila si Stella. Nadatna na naman niyang nagtatalo ang kanyang mga magulang. Ano? Ubusin mo na ba yung pera natin? Tanong ng mami niya. Wala kang pakialam ha? Sagot ng daddy niya. Binuksan niya ang pinto. Andyan ka na pala anak. Yes mami. Di pa nga ako nakakapasok ng bahay. Dinig na dinig ko na kayo ni daddy. Pera na naman ang problema niyo. Sagot ni Stella. Sige na anak, umakyat ka na at magpahinga. Dapat naman ang daddy niya. Mom, Dad, tama na po yan. Saad ni Stella. Sabay akyat na rin sa kanyang kwarto. Tinawagan naman niya si Vicky
Hello girl, alam mo ba, kanina sa entrance ng mall, nakita ko yung waiter na si Jared. Nakasakay sa isang magarang kotse. Grabe, ani Stella. Aba talaga? Mukhang mayaman talaga siya. Baka part-time job lang yung pag-waiter niya. Sagot ni Vicky. Baka nga. Ano, mukhang nagbabago na yung tingin mo sa kanya. Dapat mag-sorry ka sa pamamaya mo sa kanya, girl. Aba, bakit ako mauuna? Hayaan mo na. Kung mayaman siya, edi mayaman. Nang sumunod na araw, ay maagang nagtungo ng eskwelahan si Stella dahil maaga ang unang klase niya. Muli niyang nakita sa eskwelahan nila ang lalaking si Jared kasama ang isang babae. Thank you po, ma'am. Bali makakapag-start na din po pala ng pasok bukas yung pinsan ko. Sagot ni Jared. Yes naman, iho. Okay naman na lahat ng grades niya sa dati niyang school. Ang unang SEM, kaya wala naman tayong problema dyan. Sagot ng principal. Mabuti naman po. Sige po, mauna na po kami. Aba, mabait din pala. Pinag-aaral niya yung pinsan niya? Tanong ni Stella sa sarili niya. Habang naglalakad naman, ay kausap niya sa telepono si Vicky, ay nakabanggaan niya si Jared at nagkalat ang gamit ni Stella. Sorry, di kita nakita. May kausap kasi ako. Sagot ni Stella. Next time tumingin ka sa harapan mo ah. Okay. Sorry. And about nga pala sa inasal ko last week sa restaurant. I'm sorry. Stress lang ako kaya sa'yo ko nabunton lahat. Sagot ni Stella. Okay. Apology accepted. Huwag masyadong damdamin ang problema. Take it easy, Stella. Ha? Kilala mo na pala ako? And by the way, thank you, Jared. Umiti lamang nang nakakaloko si Jared kay Stella. Napag-isip-isip ni Stella na mali ang ginawa niya sa binata at mukhang mabait naman ito. Hello, Stella. Andyan ka pa ba? Tanong ni Vicky. Oo. Pasensya ka na, nabangga ako eh. O paano ba yan? Kita na lang tayo sa restaurant ngayong lunch ha? Gutom na ako eh. Okay, sige. Pagdating doon, ay kaagad na umorder ng pagkain ng dalawa at taking gulat nila nang mag-serve sa kanila ay si Jared pa rin. Here's your order, ma'am, and blueberry cheesecake for you, Stella. Treat ko yan. Sagot ni Jared. Huh? Salamat, Jared. You can join us. Yaya naman ni Stella. Sure. Wait a minute. Nagtingin na naman sila Vicky at Stella at saka ngumiti. By the way, matagal ka na bang nag-work dito? Tanong agad ni Vicky. Well, oo. Honestly, I'm the owner of this restaurant. Habang nag-aaral ako dati, sinikap ko ring ipatayo ito. I like cooking din kasi. Oo, grabe ang galing mo ah. Pati ni Vicky. Wow, successful ka naman pala. Basta may tiwala ka sa sarili mo, makukuha mo yun. Kaya ako this time, di ko susukuan yung babaeng nagugustuhan ko. Sabay tingin kay Stella. Ba't sa akin ka nakatingin? Gusto kita, Stella. Ewan ko, pero di ka mawala sa isip ko. Ani Jared. Ako? Nakakagulat ka naman. Pwede ba kitang ligawan? Ha? Pwede naman. Kinikilig na sagot ni Stella. Wait lang, may kukunin ako. Paalam ni Jared. Kaagad nitong kinuhang isang bouquet ng bulaklak. Flowers for you, Stella. Oh, thank you. Kinikilig naman ako sa inyong dalawa. Andy. Gusto kong mas makilala pa kita, Stella. Sure, ikaw din. Di nga nagtagal, ay naging magkasintahan ng dalawa dahil mas nauunawaan ni Stella ang pagmamahal at nakilalang mabuti ni Jared si Stella. I love you, Jared. I love you too, Stella. Sana palagi tayong ganito. Masaya lang. Ayoko ng katulad nila mami at daddy. Madalas mag-away. Ani Stella. Hindi mangyari yun. Mahal na mahal kita. Sabay halik ni Jared sa noon ni Stella. Siya, tara na nga kumain. Matikman tong bagong recipe mo. Masarap yan. Niluto ko yan ng buong pagmamahal. Sagot ni Jared. Ang sarap nito.
Grabe, tataba ako nito eh. Sabi ko naman sa'yo, okay lang, kahit tumaba ka ng sobra, walang problema. Aba, talagang patatabain mo ko ah. Masarap akong magluto, kaya dapat ikaw yung unang titikim ng mga niluluto ko. Ang sweet mo naman. Kaya't huwag tayong basta-bastang manghuhusga at mangmamata ng ibang tao. Palaging kilalaning mabuti ang isang tao para hindi makasakit.